si Letty at ang kanyang damdamin. Kwento ni Teacher Tef. Si Letty ay isang mabait na bata. Isang umaga, siya ay nagising na masaya. Yay! Makakapaglaro ako. Sabi ni Letty habang nakangiti. Lumabas siya ng bahay at nakita ang kanyang mga kalaro, sina Dodong, Amanda at Buknoy. Halika na! Maglaro tayo! Sigaw ni Dodong. Oh, magtagu-taguan tayo. Sabi ni Amanda. Sige, ako ang taya. Dagdag ni Buknoy. Nagtakbuhan sila, nagtawanan at naglaro ng masaya. Talagang tuwang-tuwa si Letty kasama ang kanyang mga kaibigan. Masyado akong masaya. Sabi ni Letty. Ngunit kinahapunan biglang umulan ng malakas. Uwi na tayo. Sabi ni Dodong. Sayang, hindi na tayo makakapaglaro. Sabi ni Amanda. Umuwi si Letty na malungkot. Naku, hindi na ako makakapaglaro. Sabi niya habang nakasimangot. Siya ay nalungkot. Pagdating sa bahay, lumapit ang kanyang nanay at niyakap siya. Letty, normal lang na minsan tayo ay masaya at minsan ay malungkot. Sabi ng nanay ni Letty. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Tok! Tok! Pagbukas ni Letty, nandyan sina Dodong, Amanda at Buknoy. Letty, pwede ba tayong maglaro dito sa loob? Tanong ni Dodong. Oo naman. Sabi ni Letty habang muling ngumiti. Naglaro sila ng puzzle, nagkulay at nagkwentuhan sa loob ng bahay. Bumalik ang saya ni Letty. Masaya pa rin pala kahit umuulan. Sabi niya. At natutunan ni Letty na kahit minsan ay nalulungkot siya, may paraan pa rin para maging masaya muli, lalo na kasama ang mga kaibigan. Tandaan mga bata, normal lamang na magbago ang ating damdamin. Minsan tayo ay masaya at minsan ay malungkot. Ngunit may paraan upang maging masaya muli kahit may problema, lalo na kapag kasama natin ang ating mga kaibigan at pamilya. Sino-sino ang mga kalaro ni Letty? Ituro mo nga kung sino ang mga ito. Ano ang ginawa ni Letty noong umaga? Hanapin ang tamang larawan. Bakit malungkot si Letty? Sundan ng iyong daliri ang tamang dahilan. Sino ang dumating sa bahay? Ano-anong laro ang ginawa nila sa loob? Hanapin at ituro. Ano ang damdamin mo ngayon? Ituro at iguhit ito sa pisara o sa iyong papel.